Mr. President, happy birthday. Nakikiisa ang telebisyon ng bayan sa paggunita di lamang sa diwa ng EDSA, ngunit pati na rin sa diwa ng kapitbisi, pagtutulungan at pagmamahal sa bayan na nananatiling buhay sa bawat Pilipino. Do not allow a drop of blood to be shed if we can. I call on our people to rally to Camp Aguinaldo and Camp Crame. Nakikiisa ang telebisyon ng bayan sa paggunita di lamang sa diwa ng EDSA, ngunit pati na rin sa diwa ng kapitbisi, pagtutulungan at pagmamahal sa bayan na nananatiling buhay sa bawat Pilipino. Ang diwa ng People Power Revolution ay hindi nagtatapos sa EDSA. Ang bayanihan, pagmamahal sa bayan at pagkakaisa ay nananatiling buhay, lalo na sa panahon ng sakuna at kagipitan. Ngayong ika-28 anibersaryo ng EDSA, ating dadalhin ang diwa ng kapitbisig sa ating mga kababayang nakadama ng mga pagsubok sa nagdaang taon. Sa unang pagkakataon, tayo'y tutungo sa Davao, Bohol, Cebu, Samar at Leyte upang idaos ang pagsasabuhay sa EDSA People Power Revolution. Ihahatid ng buong puwersa ng People's Television ang lahat ng pangyayari sa makasaysayang okasyong ito. EDSA 28, Kapit Bisig, tungo sa pagbangon. The PTV EDSA Revolution Anniversary Coverage. Nakikiisa ang telebisyon ng bayan sa paggunita di lamang sa diwa ng EDSA, ngunit pati na rin sa diwa ng kapitbisi, pagtutulungan at pagmamahal sa bayan na nananatiling buhay sa bawat Pilipino. Do not allow a drop of blood to be shed if we can. I call on our people to rally to Camp Aguinaldo and Camp Crame. Nakikiisa ang telebisyon ng bayan sa paggunita di lamang sa diwa ng EDSA, ngunit pati na rin sa diwa ng kapitbisi, pagtutulungan at pagmamahal sa bayan na nananatiling buhay sa bawat Pilipino. Kaalamang magagamit ng bawat Pilipino. Ngayong buwan ng mga puso, sana alagaan natin ito. Don't hurt your heart. Huwag nang manigarilyo. Kumain ng maraming prutas, gulay at mga pagkain mayaman sa fiber at monounsaturated fats gaya ng whole grains at isda. Iwas-iwas din sa sobrang matataba, maaalat at matatamis na pagkain. Maging aktibo. Maglaan ng kaunting panahon araw-araw para sa ehersisyo. Palaging magpa-check up at i-monitor ang blood pressure. Bawasan ang stress, think positive at stay happy lagi.
Your one and only heart deserves tender, loving care. 101. Butil-butil na kaalaman for everyone. Hatid sa inyo ng inyong telebisyon, Mang Bayan. Mula noong Magandang hapon, Pilipinas. Muli pong nagbabalik ang inyong telebisyon ng bayan para po sa pagpapatuloy ng ating espesyal na pagunita sa anibersaryo po ng EDSA People Power Revolution. 28 taon ng pag-alala sa pagkakaisa ng sambayanan at muling pagbabalik ng demokrasya sa ating bansa. Muli ako po si Veronica Baloy Jimenez kasama si Kirby Cristobal. Alam mo kanina, Kirby, kanina umaga, yung malaking selebrasyon itong EDSA People Power Revolution Anniversary ay ginanap for the first time dito sa Cebu. Yes. Nagkaroon ng salubungan doon, and after that ay ang ating Pangulo ay nagtalumpati at pagkatapos nagkaroon siya ng press briefing, and then he went to Bantayan in Cebu, sa northern part of Cebu na sinalanta ng bagyong Yolanda. At pagkakaalam ko, Nikki, after na magpunta sa Cebu, lilipat naman ng Pangulong Aquino dito naman sa may bahagi ng Tanawan, Leyte, kung saan naroon naman ang ating kasamang si Haji Caaminio. Haji? Isang mapagpalang araw, bansang Pilipinas, saan man kayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Live mula po dito sa Public Tanawan Plaza sa Bayan ng Tanawan sa lalawigan ng Leyte. Ako po si Haji Caaminio na maghahatid sa inyo ng live coverage ng pagbisita dito ni Pangulong Benigno S. Aquino III. At yan po'y kaugnay ng pagdiriwang ng ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Live po tayong napapanood sa PTV Channel 4. Sabi din po kayo mag-browse sa aming website na www.rtvm.gov.ph at sa www.ptv.ph. At ngayon nga po mga kaibigan ay inaantabayanan pa rin natin ang pagdating ni Pangulong Aquino dito sa Public Tanawan Plaza kung saan ay narito na po dumadagsana ang maraming tao. At sa ngayon nga po ay nakalapag na sa landing zone sa may Barangay Pago, dyan po sa bayan pa din ng Tanawan ang ating Pangulo kasama ng ilang miyembro ng gabinete. Ang unang-una pong gagawin ng ating mahal na Pangulo pagdating niya ay ang inspeksyonin ang ilan po sa mga relocation sites o itong permanent relocation site para sa may 306 na pong kabahayan na titirahan po yan ng nasa 1,100 pamilya na nasa lanta nga po ng bagyong Yolanda. 3 buwan na ang nakakaraan. At samantala ay habang inaantabayanan po natin ang ating Pangulo mula po sa Cebu City ay ginanap po yung EDSA salubungan, yung tradisyonal na salubungan po doon sa may baya o sa may probinsya ng Cebu kaninang umaga. Dumiretso po ang Pangulo sa Bantayan Island. Gaya nga po ng nasabi ng ating kasamang si Nikki Baluyot kanina ay pumunta ng Bantayan Island si Pangulong Aquino para naman itong public market. At samantala ay mula doon sa may Bantayan Island sa Cebu ay dumiretso nga po dito sa bayan ng Tanawan, dito po sa lalawigan ng Leyte ang si Pangulong Aquino. At samantala pagkatapos po niyang mag-inspeksyon ng permanent relocation site doon sa may Barangay Pago ay didiretso naman po dito sa may Tanawan Public Plaza si Pangulong Aquino. Pero bago po yan ay magkakaroon po muna ng groundbreaking ceremony para nga po sa pag-inspeksyon po muna ng newly renovated na school building dito po sa may bahagi ng Tanawan 1 Central Elementary School. Dito lamang po yan malapit sa may public plaza. Pagkatapos po niya mag-inspeksyon ng naturang eskwelahan ay pasisinayaan naman po niya ang programa dito sa may Tanawan Public Plaza kung saan daan-daan pong mga kababayan natin ang narito't gustong makita ang ating Pangulo.
Pangulo. Actually, lahat sila ay excited na makita ang ating Pangulo. Kanina pa nga po nila sinasanay o kanina pa nila pinapractice kung paanong sasalubungin si Pangulong Aquino kasama ang kanyang miyembro ng gabinete. Katuwang po natin dito kasama ng RTVM ay ang EDSA People Power Commission o EPPC na talaga naman po nagbibigay kasiyahan para sa ating mga kababayan. Sa ilalim po na sikat ng araw ay talaga nga naman pong masayang-masaya yung ating mga kababayan at excited na makita ang ating mahal na Pangulo. At samantala po ay pagkatapos po dito sa may bahagi ng Tanawan Plaza ay didiretso naman po ng Giwan sa Eastern Samar si Pangulong Aquino para naman po inspeksyonin itong itatayo po na integrated transport terminal doon at pagkatapos po noon ay didiretso naman po sa may bahagi ng Tacloban City naman. Itong si Pangulong Aquino, babalik siya dito sa Leyte, babalik po siya dito sa Tacloban City para naman po pasinayaan yung groundbreaking ceremony para sa itatayo po na New Eastern Visayas Regional Medical Center o EVRMC. At samantala po ay ilan lamang po sa mga makakasama ni Pangulong Aquino na patungo po dito sa may bahagi ng Tanawan Public Plaza ay sina Secretary Panfilo Lacson po, ang Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery. Kasama din po ni Pangulong Aquino ang ilan sa miyembro ng kanyang gabinete. Nariyan po sina DSWD Secretary Dinky Soliman, si Department of Health Secretary Enrique Ona, makakasama din po niya si PCOO Secretary Sani Coloma. Nariyan din po itong si Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson at kasama din po si Executive Secretary Paquito Ochoa. Makakabilang din po o makakasama din po ni Pangulong Aquino dito sa Tanawan si Cabinet Secretary Jose Rene Almendras at maliban pa po dyan ay kasama din po niya itong si Attorney Chito Cruz, ang General Manager po ng National Housing Authority. So total po 11 VIP yung inaasahan po nating magtungo dito sa Tanawan Public Plaza na hanggang ngayon ay inaantabayanan nga po natin, and if I'm not mistaken, namataan na po natin yung chopper kanina ni Pangulong Aquino, kung kaya naman narito na po siya sa may bahagi ng Barangay Pago para sa inspeksyon ng mga bahay na itatayo sa permanent relocation site. Maliban po sa Barangay Pago ay mag-i-inspection din po ang Pangulo sa Barangay Maribi at isa din po yan sa mga barangay na pagtatayuan ng relocation site. At samantala po magmula po dito sa may bahagi ng Tanawan Plaza, isasalubungin po si Pangulong Aquino at ang miyembro ng gabinete ni Governor Dominic Petilla po, ang governor ng Leyte, at sasalubungin din po siya ng kagalang-galang na alkalde ng bayan ng Tanawan, si Mayor Pel Texon. Po, si Honorable Alejandro Severino, ang siya naman pong barangay captain ng Barangay Pago dito po sa bayan ng Tanawan. At samantala maibahagi ko lamang po sa inyo mga kaibigan habang inaantabayanan po natin ang pagdating ni Pangulong Aquino at habang pinapasaya po ng EDSA People Power Commission yung ating mga kababayan dito sa may Tanawan Public Plaza. Mula po sa tradisyonal na pagdiriwang ng anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, mas pinili po ni Pangulong Aquino na sa mga lugar na nasa lanta nga po nung mga nakaraang bagyo, ipagdiwang yung historical event po na ito. Dahil alam naman po natin na pagka sumasapit po yung anibersaryo ng EDSA, dyan po mismo sa kahabaan ng EDSA, lalong-lalo na po sa may EDSA Shrine at sa may EDSA People Power Monument, isinasagawa ang programa. Pero ngayong taon, binago po yan ng ating Pangulo. Mas gusto po niya na makasama yung mga nasa lanta ng bagyong Yolanda dahil naniniwala po siya na ito pong mga kababayan natin dito sa Leyte ay ramdam din po yung spirit ng tinatawag natin na EDSA People Power. Nariyan po yung pagkakaisa, nariyan po yung bayanihan. So kumbaga ay maikukumpara din po natin yung naganap noong 1986 dito nga po sa kasalukuyan, lalong-lalo na po dito sa may lalawigan ng Leyte at sa mga nasa lanta naman po nung bagyong Pablo, dyan po sa may bahagi ng Oriental, sa may Katiil, at nariyan din po yung mga naapektuhan ng magnitude 7.2 na lindol sa may bahagi ng Bohol. At maging dyan po sa may bahagi ng Cebu ay naapektuhan din po ng lindol na yon at ng bagyong si Yolanda. At marahil po ay nagtataka po kayo kung bakit nandito po tayo sa Tanawan sa halip na sa EDSA po isagawa itong anibersaryo. Ayon po kasi sa EDSA People Power Commission, ito po ay upang bigyang pagkilala ang mga taong patuloy at tahimik na isinasabuhay po ang diwa ng EDSA
sa panahong marami ang nangangailangan ng tulong, katulad na lamang po tuwing may sakuna at trahedya. At kung matatandaan po natin, 3 buwan na nakakaraan, noong Nobyembre ay kitang-kita po ang bayanihan at pagtutulungan ng ating mga kababayan dito sa kabila po ng kanilang mga dinanas at sa kabila po ng mga nawalan ng tahanan, nawalan ng buhay, nawalan ng hanap buhay, ay nagtulong-tulong at nagsama-sama pa din po ang ating mga kababayan dito sa Leyte. At yan po yung pinakita nila, yan ang tunay na diwa ng EDSA People Power Revolution. Kung kaya naman maikukumpara po talaga natin yan dito sa nagdaang kalamidad sa lalawigan ng Leyte. Hindi lamang po dito kundi maging sa iba pang apektadong lugar sa Visayas. At para po sa kaalaman nating lahat mga kaibigan, ang tema po ng selebrasyon ngayong taon ay Kapit tungo sa pagbangon. So sa tema pa lamang po ay kitang-kita na nga natin kung ano ang ibig sabihin ng selebrasyon ng ika-28 anibersaryo ng EDSA People Power. At ito nga po ay ang pagbangon at ang pagkakaisa upang tayo ay makabangon mula nga po sa ating pinagdaanan nito lamang taong 2013. At angkop na angkop nga po ito sa isinasagawang rehabilitation at recovery ng mga kababayan natin sa Visayas, partikular na nga po sa mga bayan na malaking pinsala ang natamo noong kasagsagan ng Bagyong Yolanda, tulad na lamang po nitong munisipalidad ng Tanawan at maging itong lungsod ng Tacloban. Nakikita po natin ngayon sa inyong mga television screens yung atin pong mga kababayan na talaga naman pong inaabangan na ang pagdating ni Pangulong Aquino. Meron po silang bitbit na mga watawat ng Pilipinas. Lahat po ay nagkakaisa dito sa bayan ng Tanawan. Naging makasaysayan po o hindi naman po natin maitatanggi na itong trahedya pong ito, itong pagragasa ng Bagyong Yolanda ay isa lamang pong maisusulat na natin sa kasaysayan at hindi na po natin malilimutan. Dahil naitala nga po itong isa po sa pinakamalakas na bagyo sa buong mundo na nanalasa sa Pilipinas noon nga pong Nobyembre ng nakaraang taon. At ang Bagyong Yolanda pong ito ay nagdulot nga po ng malawakang pagkawasak ng mga tirahan, ng mga infrastruktura at maging ng mga kabuhayan o yung sektor po ng agrikultura sa bansa, at hindi po bababa sa libo-libong tao yung namatay dahil nga po sa pananalasa ng naturang bagyo. At kabilang na po dyan dito sa may lungsod lamang ng Tacloban ay aabot ng 10,000 po yung mga tao na namatay dahil sa Bagyong Yolanda. Matapos nga po yung storm surge ay marami ang nagtulong-tulong para sa muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ni Yolanda. So uulitin ko lamang po, naranasan na po ng ating mga kababayan dito yung hirap, yun pong naranasan po nilang Bagyong Yolanda, pero bumangon pa din po sila at nagsama-sama po sila para nga po sa activity po na ito, at lahat ay gusto na nga pong makita si Pangulong Aquino. Actually, nakausap natin yung ilang mga residente kanina at para sa kanila, yung pagbisita dito ni Pangulong Aquino ay isang bagong pag-asa para sa kanila. Ang mga kababayan po natin ay nagkaisa sa pagbibigay ng iba't ibang uri ng tulong at donasyon sa kanila, maging ang mga non-government organizations po o NGOs at national government ng iba't ibang bansa. Actually, narito po yung ilan po mga foreign nationals, gaya na lamang nung at narito din po ang kahapon nagpunta po tayo doon sa may bahagi ng permanent relocation site. Meron tayong mga British nationals na namataan doon na tumutulong po o nagvo-volunteer na tumulong sa mga laborers. Yung Gawad Kalinga po yung tinutulungan nitong mga nasabing foreign nationals. Kung kaya naman inaasahan po natin na sa darating pong Marso ay makakalipat na sa naturang mga permanent relocation sites ang ating mga kababayan. At ito po ay patunay lamang na ang susi sa agarang pagbangon ay ang pagkakapit-kapit bisig, ang pagtutulungan at ang pagbabayanihan na talaga naman pong nakikita na natin hindi lamang po dito sa bayan ng Tanawan kundi maging sa iba't iba pang bayan at lungsod dito po sa lalawigan ng Leyte. At ito na nga po marahil ang pinakamagandang paraan upang muli po nating sariwain at buhayin ang pagbubuklod-buklod ng mga Pilipino noong panahon ng kasagsagan ng EDSA People Power Revolution noong 1986. At samantala, kahapon nga po ay una nang nagpunta si Pangulong Aquino sa bahagi ng Davao Oriental sa may bayan ng Katiil at nagpunta po siya doon para sa isang pulong bayan, at pagkatapos po noon ay dumiretso Aquino sa lalawigan ng Bukod upang inspeksyonin ang ilang bunk houses po doon at dumalo din po siya
sa town hall meeting. Haji, naririnig mo ba ako? Katanungan tayo mula sa studio. Yes, Nikki, Oo, Haji, oo. Dito sa Tanawan, can you tell us lang, Nikki, go ahead. magmula nang maganap itong bagyong Yolanda, may nakikita ka ba na malaki ng pagbabago? Andito na yung convoy. Haji, nakikita na natin yung convoy, paparating na ba ang ating Pangulo? Okay, maraming salamat sa tanong na yan, Nikki. Actually, mula nung... Yes, Nikki. Well, medyo nagkakaroon yata ng Oo. At actually, Nikki, sasagutin ko muna yung katanungan mo kanina. Mula nung dumating tayo dito sa may bahagi ng Leyte, lalong-lalo na sa may lungsod ng Tacloban, dito sa may bahagi ng Palo sa Leyte, at dito sa bayan ng Tanawan, napakabilis ng development ng naturang bayan. At yung mga kababayan natin, talagang masasabi natin na unti-unti na nga bumabangon kahit paano mula nga sa hagupit ng bagyong Yolanda, 3 buwan na yung nakakalipas. So kahit paano, Nikki, nagbukas na nga sila ng mga maliliit na establishmento nila o yung kanilang mga hanap buhay. So ika nga, unti-unti, back to normal yung ating mga kababayan, bagamat hindi pa natin masasabi na talagang covered na yung ating mga kababayan. At samantala po mga kaibigan, nakikita na po natin ngayon sa ating mga television screens, dumating na nga po si Pangulong Benigno S. Aquino III. Magmula po doon sa may Barangay Pago dito sa Tanawan sa Leyte, ay dumating na nga po si Pangulo ngayon at magmula po dyan ay didiretso po ng Tanawan 1 Central School si Pangulong Aquino upang inspeksyonin ang newly renovated na school building po na katatayo lamang, sa tulong na rin po yan ng Korean Nationals. At makikita nga po natin ngayon si Pangulong Aquino na pumasok na po sa loob ng gate ng Tanawan 1 Central School at pagkatapos po ng inspeksyon na yan mga kaibigan, ay didiretso na po dito sa may Tanawan Public Town Plaza si Pangulong Aquino para naman sa programa na pasisinayaan. At pagkatapos po dito sa may Tanawan Public Plaza ay didiretso na po siya dito sa may bahagi naman ng Giwan sa Eastern Samar. So makikita po natin ngayon na pinapakita po sa kanya ng mga Korean Army. Ito pong project na renovated school building. So makakasama niya po o kasama po niya dito sa pag-i-inspect Tanawan District 1 Supervisor Victoria Sosing, si Colonel Arnold Rafael Depacaquibo na acting commander po ng 53rd Engineering Brigade ng Philippine Army at si Colonel Chul Won Lee na commanding officer naman po ng Joint Support Group ng Republic of Korea. So napabilis po mga kaibigan yung pagdating ni Pangulong Aquino dito sa may Tanawan Public Plaza. So expected po natin is 15 minutes approximately yung duration ng pagbisita ni Pangulong Aquino doon, pero mukhang sa nakikita natin o sa ating estimate po natin ay mukhang nagustuhan po ng ating Pangulo yung relocation site na talagang titirahan na po permanente ng ating mga kababayan. At samantala po, nakikita po natin si Pangulong Aquino na iniisa-isa na po yung mga classrooms na newly renovated nga po. Kasama po niya actually mga kaibigan si Mayor Pel Tecson sa pag-i-inspect ng mga classroom. At kung papasok po talaga kayo dyan sa bahagi ng school building na yan, mukhang hindi na po natin makikita yung bakas ng pananalasa ng bagyong Yolanda. At talaga pong bagong-bago yung lahat ng mga facilities, talagang newly painted, pininturahan po yan, kinumpuni yung lahat po ng bahagi ng school buildings po na yan. At makikita naman po natin si Pangulong Aquino na dire-diretso lamang po sa pag-inspeksyon, bagamat bumubuhos na po ng unti-unti itong ulan dito sa may bahagi ng Tanawan sa Leyte. At makikita naman po natin na kahit sa loob ng eskwelahan ay may mga nag-aabang sa Pangulo at patuloy lamang yung kanyang inspeksyon sa kabila po ng unti-unting paglakas ng buhos ng ulan dito. Malaki po ang pasasalamat ng ating national government at maging ng local government dito sa Tanawan sa Leyte dahil katuwang po sa pagtatayo ng school buildings na ito ang mga Korean nationals. So sila po yung nagdala dito ng mga equipment at sila din po yung nagbigay ng donasyon nang sa gayon ay maisakatuparan po itong pagtatayo o pagsasaayos ng naturang eskwelahan. Para lamang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ito pong Tanawan 1 Central School ang may pinakamalaking populasyon po
dito sa buong bayan ng Tanawan, kung saan ay talaga pong aabot sa libo-libong mga estudyante yung nag-aaral dito, kung kaya naman malaki po yung kanilang pasasalamat na bukod kasi nung mga umpisa po ay sa 10th lamang na nakausap po natin kanina, nakapanayan po natin Ginang Victoria Sosing. Siya po yung district supervisor kanina at nabanggit po niya sa atin na sa 10th lamang po nanunuluyan at nagkaklase yung ating mga estudyante. At makikita po natin, narinig po natin kanina mga kaibigan na talaga po naghiyawan yung mga estudyante, yung mga tao po dito sa may bahagi ng Tanawan Element at Tanawan 1 Central School at ngayon nga po ay sinasalubong na siya sa kasalukuyan dito po sa may bahagi naman ng Tanawan Public Plaza. So, expected po natin maya-maya lamang ay sisimulan na natin ang programa dito po sa naturang venue upang magbigay ng inspiring na speech ang ating kagalang-galang na Pangulong Aquino. At gaya nga po ng nababanggit ko kanina ay kasama po natin ang EDSA People Power Commission para po dito sa pagpapasinaya nga ng programa dito sa may Tanawan Public Plaza. Kayo po ay nanonood pa din dito po sa PTV Channel 4 at live din po kami sa live streaming via www.rtvm.gov.ph at maaari din po ninyo kaming sundan sa www.ptv.ph. Nga po ay patuloy pa din pong sinasalubong si Pangulong Aquino dyan po sa may bahagi ng Tanawan Public Plaza. So nandito po si Mr. Ferdinand Sia, yung presidente po ng INJAP Group of Companies. At nakikita din po natin si Mayor Pel Tecson na sinalubong din po si Pangulong Aquino. Siya po ang alkalde ng bayan ng Tanawan. At samantala po para naman po sa mga nakalap din po nating balita mula dito sa bayan ng Tanawan. Alam niyo po ba na itong public plaza po na ito, yung 1/3 po ng plaza na ito ay gagawing memorial site para po sa mga nasalantanga po o yung mga nasawi dahil sa pananalasa ng bagyong Yolanda. And actually po ay dito din sa 1/3 na bahagi ng plaza ay naganap yung mass grave para sa mga nasawi po nating mga kababayan na sinawing palad dahil nga po dito sa pananalasa ng naturang bagyo. Habang tumutugtog po ang isa po sa mga theme song ng pagdiriwang ng EDSA People Power Celebration ay meron pong ginagawa si Pangulong Aquino ngayon kung saan at meron lamang po siyang hawak na pala. At yan nga po dito sa may bahagi ng memorial site. Yan pong kinatatayuan mismo ni Pangulong Aquino ay yung 1/3 po ng gagawing memorial site o Yolanda Memorial Site dito po sa may bahagi ng Tanawan Public Plaza. So ina-assist po siya ng local government ng Tanawan at ng ilang miyembro ng Philippine National Police at ng ating Philippine Army. So ulitin ko lamang po na pagkatapos po niya dito sa Tanawan Public Plaza ay didiretso na po ang Pangulong Aquino dito sa Giwan sa Eastern Samar po yan. Pagkatapos na maikling programa na isasagawa dito sa Tanawan Public Plaza, bibisitahin muna ni Pangulong Aquino ang Giwan Eastern Samar para po sa pasisinayaan po yung groundbreaking ceremony ng Integrated Transport Terminal sa naturang bayan sa Giwan po yan sa lalawigan ng Eastern Samar. At pagkatapos po niyan ay babalik po muli si Pangulong Aquino sa bahagi ng Tacloban City para naman po sa groundbreaking ceremony ng itatayong Eastern Samar o Eastern Visayas Regional Medical Center. At kasama po si Social Welfare and Development Secretary Dinky Soliman sa pamamahagi po ng certificates for eligibility for the Cash for Work program si Pangulong Aquino sa unang 20 beneficiaries. So maliban po sa pag-i-inspect pag-i-inspeksyon ng transport terminal po na yon ay mamamahagi din po sila ng certificates for eligibility for the Cash for Work program. At para lamang po sa ating kaalaman, ito pong Eastern Visayas Regional Medical Center ay itatayo sa may bahagi ng Cabalawan sa Tacloban City. At nakikita na po natin ngayon, dumaan na po sa ating harapan si Pangulong Benigno S. Aquino III kasama si Mayor Pel Tecson. At
Kasama rin po niya ang ilang miyembro ng kanyang gabinete, si Secretary Dinky Soliman, nakikita po natin dito. Si DPWH Secretary Rogelio Singson ay nakita din po natin. At si PCOO Secretary Sunny Coloma ay kasama rin po ni Pangulong Aquino. So ilan lamang po sila sa mga miyembro ng gabinete na narito ngayon at nakikipagdiwang ng EDSA 28 kasama ng mga kababayan natin dito sa Tanawan sa lalawigan ng Leyte. So expected po natin na maya-maya lamang ay introduce na po ang ating mahal na Pangulo at siya po ay magsasagawa na ng kanyang maikling programa. So mapapansin po natin na bagamat makulimlim na nga po dito, bumuhos na nga po yung ulan kanina, panaka pong pag-ambon, ay tuloy na tuloy pa din po ang programa dito dahil kanina pa nga po hinihintay ng ating mga kababayan dito si Pangulong Aquino na talaga namang excited na pong makita siya at talaga naman po na nung pagdating po ni Pangulong Aquino dito ay talagang excited po, talaga naghiyawan pa yung ating mga kababayan dito mga kaibigan at lahat po sila ay natuwa nang makita si Pangulong Aquino at bakas na bakas po sa kanilang mga mukha yung kanilang kasiyahan nang makita ang Pangulo. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, simbolo po ito ng bagong pag-asa para sa kanila dahil mismo ang Pangulo na ng Republika ng Pilipinas ang bumisita po sa kanila. At alam niyo po mga kaibigan, dito po sa may Tanawan Public Plaza, hindi po yan yung total ng mga audience na nandito ngayon dahil dito po sa may aking harapan sa likod lamang ng stage kung saan nariyan si Pangulong Aquino. Meron pong ilang mga pamilya, meron tayong mga residente ditong namamataan na talaga din pong nakikitipon, kikisaya dito sa Tanawan Public Plaza. So ibig sabihin ay talaga pong daan-daang residente yung nandito ngayon upang ma-meet o makita man lamang si Pangulong Aquino kahit hindi na po makamayan ay makita man lamang po nila si Pangulo ay okay na rin po para sa kanila. So sa ngayon naantabayanan na po natin yung pagsisimula ng programa at expected po natin na sa speech ni Pangulong Aquino ay talagang sasabihin niya yung pagkukumpara no naganap noong 1986 EDSA People Power Revolution at ang pagbabayanihan po ng ating mga kababayan dito naman po sa Leyte, lalong-lalo na po dito sa may bahagi ng Tanawan at sa Tacloban City at sa ilan pa pong mga nasalantang lugar dito sa Eastern Visayas dahil gaya nga po ng nabanggit ko kanina ay ito po ay makikita din natin noong kasagsagan ng Bagyong Yolanda yung spirit ng bayanihan, pagtutulungan at pagbangon. So kaya nga po yung naging tema ng ating pagdiriwang ngayon ng EDSA 28 ay ang kapit-bisig tungo sa pagbangon. So ayan nga po, habang inaantay natin na mai-introduce ng EDSA People Power Commission o EPPC si Pangulong Aquino, nagpapatuloy pa din po yung programa po dito. At ito na nga po, pakinggan na po natin ang ating maikling programa dito sa Tanawan Public Plaza. Ng ating bayan. Bilang panimula, tinatawagan po natin ang kagalang-galang Gobernador Leopoldo Dominic Petilla ng lalawigan ng Leyte upang panimulan ang ating palatuntunan. His Excellency President Benigno Simeon C. Aquino III, Secretaries Carlos Petilla, Secretary Mar Rojas, Secretary Singson, Secretary Ping Lacson, Secretary Gasmin, Secretary Dinky Soliman, and we also have here Vice Governor Carlo Loreto and members of Leyte, Mr. Ramon Ang, Mayor Pel Tixon of Tanawan, together with the Vice Mayor and the SB members who are here today, Mayor Remedios Martin Petilla of Palo, our regional directors, and sa inyong lahat, a pleasant good afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat. It has been almost 4 months since Typhoon Yolanda
However, we now see our collective efforts to rise back from the destruction and devastation comes to fruition. Ako po'y natutuwa at pati na rin ang buong probinsya ng Leyte sa pagbisita ng Pangulong Noynoy Aquino sa araw na ito. At pinili pa niya ang napakahalagang araw na ito, ang ika-28 na anibersaryo ng EDSA People Power, na tayo ay bisitahin at kumustahin ang ating kalagayan po sa bagyong Yolanda. Indeed, we are proud to say at ibalita na rin sa ating Pangulo na tayo ay nakakabangon na. At ang pagbisita ng ating Pangulo at iba pang matataas na opisyal sa ating gobyernong nasyonal ay lalong nakakapagbibigay sa atin sa mga litenyo ng karagdagang pag-asa na ang lahat ng pagsubok ay ating malalagpasan. We are more inspired with the local government unit of Tanawan, headed by Mayor Pel Ticson, in its effort to revive its vibrant town. We are now breaking ground their town plaza projects. Nag-umpisa na rin ang kanilang relocation site project at iba pang proyektong ating nabisita ngayon. Talaga namang tuloy-tuloy ang ating buhay at serbisyo para sa ating mga kababayan pagkatapos ng dilubyong ating kinaharap. We get more inspired na ganito rin ang pwedeng magawa ng iibang nating munisipyo. Muli, maraming salamat sa ating mahal na Pangulo sa kanyang pagbisita. Sana patuloy din nating magunita ang diwa ng pagkakaisa at pag-asa ng EDSA People Power. Maraming salamat po. Again, welcome to Leyte, Mr. President. Maraming salamat po, Governor Petilla. Ngayon naman po ay tinatawagan natin ang kagalang-galang Mayor Pelagio Pel Ticson ng Bayan ng Tanawan, Leyte upang mag-ulat ukol sa planong rehabilitasyon ng Bayan ng Tanawan. His Excellency Benigno S. Aquino III, the honorable members of the Cabinet, Governor Petilla, Vice Governor Loreto, the Sangguniang Panlalawigan of Leyte, the municipal officials of Tanawan, guests, Attorney Chito Cruz, the General Manager of NSA, Tony Moloto, Ferdinand Sia, and Mr. Ramon Ang, visitors, mga igkasiko taga-Tanawan, maupay nga kulo paiyong nga tanan. As I always say, each new day is a better day in Tanawan. And today is another great day. Isang malaking karangalan for us Tanawananons na dito nag-celebrate sa araw na ito ang ating mahal na Pangulo kasama ng kanyang mga cabinet officials to celebrate the EDSA People Power Anniversary. Ito din po ay isang malaking senyales that our President is all out to help us rise again from the devastation of Typhoon Yolanda. Alam po ninyo, I met the President day 3 of Yolanda at Tacloban Airport tarmac. Naka-shirts lang po ako noon, nakabota pa, galing ng Tanawan. The President received me well, and he assured me, he said, Mayor, don't worry, the government will help you. And since that time on, many help had come our way, from relief foods, medicines, security augmentation, temporary shelters and classrooms, restoration of power lines in our main street as early as week 2, construction materials like GI sheets for damaged houses within the build zone. Today, the government has distributed over 60,000 GI sheets for more than 3,900 households in 22 barangays, covering almost 50% of our barangays in Tanawan.
Sa pagbisita ko sa mga barangays, nakakatuwang tingnan ng mga nipa na dating bubong noon, ngayon yero na. Maraming salamat po, Mr. President. Sa direksyon ng ating Pangulo na Build Back Better, ginawa natin ang ating rehabilitation and reconstruction plan focused on 3 areas. Number 1, shelter. Number 2, livelihood. And number 3, infrastructure. Since the start, our bias has always been on how to fast-track on building permanent housing for a relocation site for displaced families in the zone. I wanted to thank the National Housing Authority, the Gawad Kalinga, and the DPWH for the great collaboration. Kanina lang, binisita ng ating mahal na Pangulong Noynoy ang ating relocation site for permanent homes sa Barangay Pago.